What's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Betens Fishard. And for today's video mga gar, i-update naman natin to. No, Barracks update part 2 tayo, no, dito yung ating isang stand na to. Ayan. Pero before tayo magpatuloy mga gar, no, ay may nagtatanong kasi no kung ano yung sukat nitong rack natin. So susukatin natin gamit itong metro. Ayan. Mapapansin mo mga gar, no, yung lapad niya ay nasa 1 feet, no. 1 feet yung lapad niya mga gar. Ayan, no. So 1 feet yung lapad. Pero yung haba niya mga gar ay mahigit 2 feet. So 1 feet, no, by almost 2 feet siya, 28 inches. Ayan. So hindi talaga siya pantay, no, na 1 feet or hindi siya feet, no, kasi yung lapad niya ay 1 feet pero lagpas ng 2 feet yung kanyang haba. So kung may measure natin siya per inches, no, 12 by 28 pala ito. Ayan, 12 by 28 inches. Tapos ito ay 1, 2, 3, 4, 5 layers. Ayan, 5 layers na stand. Tapos 12 inches by 28 inches. Yan ang size nitong ating stand mga gar. Bili ko nito parang nasa 800 ata mga gar. Yun, 800 lang ito sa Shopee. Mura lang din naman kahit papaano. Ayun, tapos hindi siya hollow sa gitna, ay hindi siya butas. Ayan, talagang stand siya. Ayun, tapos symbol lang din naman. Yun, nadi-detach. Ayan, kaya mo siyang gawin, no, pormahin ng trip mo. Pwede siyang, kasi ano yan mga gari, hati, no, hati yan siya. Hindi yan siya diretso na isang ganto talaga agad kataas, no, hindi yan. Nahati yan siya dito sa pinaka gitna. Ayun, so pwede mo siyang gawing dalawang stand, no, na isang 3 layer at isang 2 layer. Pero pwede mo rin siyang gawin na isang mataas, no, na stand na 5 layer siya. Ayun. So update tayo dito mga gar, no. Ito ay feeder koi. Ayan, feeder koi ito na fry natin. Ayan, no. Madami yan sila dito, mga nasa mahigit 20 yan sila dito. Pero papansin ko, no, konti lang yung naka-survive. Parang nasa 6 lang or 5, no, yung naka-survive dito. Pero goods na rin kasi may nakikita akong may mga cup yung ulo. Tapos ito ay MSSBT. Ito yung madami natin, no, MSSBT talaga kasi madami yung breeder natin ito. Na-amaze kasi tayo doon sa ganda ng MSSBT natin. So dinamihan ko yung breeder. So ayan, daming fry tuloy. Yun. Tapos ito ay RDSS. Ito na lang yung natitirang RDSS natin, no, na fry. Ayun. Ito na lang talaga na batch, wala nang iba. So mag-green din yung tubig. Plano ko rin yung lagyan ng hair algae. Ayun. Tapos dito, no, feeder koi jeans ito at saka HBRRT na pinaghalo ko lang. 4 na piraso, tagdadalawa, no. Dalawang itong feeder na to, koi jeans yan siya. Kaso wala nang female. Yan na lang ang natitira, male na lang. Tapos ito ay full gold, no, na fry natin. So MSSBT yung pangalan pero full gold yan. Tapos ito ay HBRRT, no, na fry natin din. Ayan, nasin sila, nagiging isda na rin, lumalabas na rin yung kulay ng iba. Tapos ito ay tuxedo koi, no, na short body. May fry pa tayong ganito. I think ata kung di ako nagkakamali, doon galing yan eh. Ayan, yun yan galing. Tapos ito ay male, no, ng ating HBRRT. Ito yung sinasabi kong available natin na HBRRT na mga male. Ang gaganda niyan mga garo. Yun. Hindi lang siya mga gara, hindi to cauliflower, no. Ito yung mga regular lang, no, or mga ito yung HBRRT talaga na local. Local lang to. Ayun, hindi yan cauliflower. Kasi wala tayong pambili ng cauliflower, masyadong mahal. Then, ito ay ABT na mga female. Ayan, medyo mabagal talaga lumaki yung ABT. Yung mga albino, pansin ko talaga. Ewan ko lang kung ganun din sa inyo. Pero pansin ko sa mga albino na mga gapi, matagal sila talaga palakihin. Yun. Kasi same lang naman yung mga lagayan, no? Pero mabagal sila lumaki talaga. Wala namang pinagkaiba, no, sa mga lagayan kasi same lang naman sila. Pero mabagal talaga lumaki yung mga albino. Ayun. Buti nga medyo hindi sila nagkakasakit. Ayan. Tapos ito yung female ng ating HBRRT. So parang may natitira pang isang male. Kuhanin natin yan mamaya. Then ito yung mga male natin na mga ABT. Ayun. Available yung ABT natin, pero yung mga female kasi nila ay Juby. Ayan, oh, Juby yung mga female niya. Ayun.
Tapos yung mga male ay ito. Yun. Yan. Tapos ito ay limot ko na kung anong ano na to eh, anong fry ito eh. MSSBT ba to or ano, basta fry din to. Pag lumaki makikilala lang din naman natin yan. Then ito ay wala, mga cals ito. Ayan. Nalagay ko lang dyan para hindi malagyan ng lamok, pero inaano ko rin to na inuunti-unti ko rin na pinapakain, no, sa ating monster fish, no, sa flower horn natin. Kaso pagka dinadalas mo kasi yung pagpapakain sa kanya ng buhay, no, hindi na siya kumakain ng feeds, maarte din siya, kaya ayan, konti-konti. Ito walang laman, no, na-reset na rin to. Then ito may isang Santa Claus yan dyan. So madami ano yan dyan sila dati, no, 5. Kaso namatay, tapos yan na lang natira. So i-reset ko rin to, tatanggalin ko na rin yan siya. Magiging hapunan yan siya o agahan na lang ng flower horn. Ayan. So yan ang mga laman nitong ating isang rack na to. Puro halos mga fry talaga. Ayan, mga fry talaga sila. Tapos dito, ito wala ring laman to. Ayan. Nag-aantay din to na malagyan ng mga male. Tapos dito sa madilim na part na to, may mga male tayo dyan na MSSBT na mga bagong batch na naman to. Ayan, mga bagong batch. Kaya may mga available pa rin tayong mga MSSBT, no. Baka trip niyo mga gar, mensahe na lang kayo sa ating page, no. Same name, Kuya Tens Fishard. So hindi tayo mga gar ship, no. Wala tayong shipping, wala tayong LBC, wala tayong GNT. So ang available lang talaga natin ay lalamove. So nagbebenta tayo within NCR lang. May mangilan-ngilan, no, na nagpapa-deliver ng Cavite and Laguna, pero syempre risk siya sa shipping fee kasi medyo mataas-taas ng shipping fee pagka Laguna or Cavite. Pero pag gusto ni customer na, wala tayong magagawa doon. So ito yung isa sa mga available natin, MSSBT. Tapos dito pwede rin tong mga ABT natin, pero medyo maliit ito ng kaunti doon sa una natin pinakitang ABT. Pero ayan, magaganda, malulusog din. Ayun, oh. Then ito yung mga male ng P-Dirt natin. Yun, doon sa previous video natin na pinakita natin P-Dirt na mga female, ito yung mga male nila. So may dalawa lang na female na nakasama dyan dahil para hindi sila masyadong mag-aaway. Ayun. Ito wala na to, no. Mga calls na to. Mga calls na to siya. Plano ko na tong i-reset, no. So ayan, no. Unti-unti lang kasi pagpapakain kay flower horn. Ayun. Tapos, no, dito wala na tong mga laman dito, no. Naging patungan na lang to ng mga abubot. Tapos ito, no, ay mga Santa Claus. So medyo madilim lang, no. May mga male na yan dyan na magaganda. Plano ko rin na ihiwalay para makita sila. Ayan. May mga fry tayo dito and juby. Halo-halo kasi ng mga ito ng mga Santa Claus. Ayan. So dito, no, Santa Claus din ito. Ayan, medyo madilim lang banda kasi walang nakatutok na ilaw dito, no. Pero Santa Claus din ito, mga fry. Ayan. Tapos diyan tayo kumukuha ng mga halaman, no, pag may bumili sa atin na pinang-free natin ng mga ito na lang din kasi mga halaman natin, no. Ayun, iba nga tinatapon ko na lang eh kasi mabilis itong dumami. Ito mabilis dumami, tapos yung mga wormwort natin mabilis din dumami, kaso hindi naman siya sapat para ibenta, no. Tinatapon ko na lang mga gar. Tapos nandito yung mga isang batch din natin, no, ng MSSBT. Madami talaga tayong MSSBT mga gar. Ito mga male ito lahat. Tapos yan, hair algae. Yan. Ito pala ang technique para hindi siya mag-green yung tubig, no. Hindi siya lumabo. Ayan, hair algae talaga. Ayan. Tapos pwede rin i-crowded mo ng halaman, kasi pag crowded kasi yung halaman, mahirap ispatin yung isda, no. Lalo na pag ganyan, masyadong crowded. Ito hindi ko lang talaga to inililinis, hindi tinatanggalan ng mga halaman kasi minsan kasi may nangihingi, no. Ito yung binibigay natin. Ayun. Tapos dito, no, ito yung mga female ng ating MSSBT. Ayan. So bilhin niyo to mga gar, murang-mura na to. Mura lang tayo magbenta mga gar, no, kasi pinapaubos na to natin dahil hindi na natin masyadong naasikaso. No, magbabawas tayo talaga ng ng alaga, no. Hindi naman tayo magki-quit pero magbabawas talaga tayo kasi buntis din si Mrs., no. Pag lumaki-laki na yung tiyan doon, hindi na yun makapag-alaga. Kasi ang setup ko dito, no,
siya yung nagpapakain sa umaga. Tapos pag maaga siya makauwi sa hapon, siya din nagpapakain pag may pasok. Pag may pasok ako, kasi hindi ko na siya masyadong na alagaan dahil sobrang aga ko pag umaalis, tapos gabi na rin ako pag umuwi. Kaya magbabawas talaga ako ng mga alaga para kaya lang talaga sila na i-maintain, no, ng mabilisan, ganun. Ayan. So ayan, no, may nakikita kayong mga maliliit, no, na mga fry. May nilagay kasi ako dyan na malaki na female. Ayan. So may nag-drop pala siya. Ayan. Pero parang 2 piraso na kain siguro yung iba. Tapos dito ay fry lang yan dyan ng mga ABT natin, no. Pero konting-konti na lang din yun. Yun. Tapos dito wala na yung mga isda natin dito dati na mga beta, wala na rin. Yun. Tapos ito, maarte nating flower horn. Siguro matanda na rin ito. Hindi na siya masyadong kumakain, no? Medyo madalang na yung kain niya. Pero pag isda yung ibibigay mo sa kanya, ang bilis niyang kumain. Ayun. So hanggang dito na lang muna yung video natin, mga gar. So mag-update pa ulit tayo, panibagong video sa susunod, no? Kasi nasa 2/3 pa lang tayo ng ating setup. Medyo malaki-laki yung setup natin.